Ang nakaraan, ilang sandali pa'y narinig ko ang mga yabag na papalapit. Pagmulat ko, bumungad si Lito. Nakapagpalit na siya ng damit at may hawak na face towel. Tahimik siyang lumapit at naupo sa tabi ko. Tol, okay ka lang ba? Mahina niyang tanong. Ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Hindi ako sumagot. Imbis ay ipinikit ko ulit ang mga mata ko. Umaasang magigising ako sa isang normal na umaga. Pero naramdaman ko na lang ang dahan-dahan niyang pagpunas ng tuwalya sa noo ko. Maingat, mabagal at parang natatakot siyang masaktan ako. Mainit ang kamay niya, malamig ang tuwalya. Isang magkasalungat na pakiramdam na nagpalito sa akin. Tol, I love you. Ang pagpapatuloy. Tulala pa rin ako nang makarating sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Parang gusto ko magwala. Buong maghapon ako nagkukulong ng kwarto. Sa gabi naman ay buong magdamag na hindi ako dinadalaw ng antok. Kinabukasan sa eskwela, hindi ko na siya pinapansin. Sinadya kong umupo sa may likuran ng classroom. Nung maglabasa na ang mga estudyante, tinawag niya ako, pero hindi ko siya nilingon. Nagmamadali akong umalis patungo sa likod ng campus, sa botanical garden kung saan naroon ang mga malalaking puno at mga sementadong upuan. Naupo ako sa may isang tahimik na lugar, sa lilim ng isang malaking puno. Habang nasa ganun akong kalungkot na estado at pagkamuhi sa aking kaibigan, namalayan kong may umupo sa tabi ko. Nilingon ko kung sino siya. Si Lito. Yumuko ako. Pinigilan ang sarili ko na huwag magsalita. Matinding galit pa rin ang nag-uumapaw sa puso ko. Tol, may nagawa akong kasalanan sa'yo. Kaya sana mapatawad mo ko. Nilingon ko siya, sabay bitiw ng isang matulis na titig. At doon ko na siya sinagot. Bagamat matindi ang galit ko ay pigil pa rin ang aking pagbitaw ng mga salita. Gawa ng ayaw kong mag-iskandalo. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Hindi ko akalain ganun ka pala. Tagal mo na pala ako niloloko. Tol, patawarin mo ako, Tol. Hindi, alam ko kung gaano katindi ang kasalanan ko sa'yo. Hindi ko lang taga napigilan ang sarili ko eh. Maniwala ka, patawarin mo ako, Tol, patawarin mo. Sabihin mo nga sa akin. Kasi dinig na dinig ko at sariwa pa sa isip kong pagbanggit mo ng Tol, I love you. Ano, totoo ba yun? Totoo ba yun? Ha? Tumingin ka sa akin ng diretso at sabihin mo na totoo yun. Sa kabila ng kanyang paghikbi, umamin siya, bagamat makikita mo ang pag-aalangan. Totoo yun, Tol. Oo, matagal ko nang tinatago ang lahat. Kaya hirap na ako, Tol eh. Hindi ko na kayang itagong totoong ako. Hindi ko na kayang sa aking sarili. Pakiwari ko ay may sumabog na bomba sa aking kinaupuan at hindi ko na napigilan ang sariling hindi sumigaw. Hindi na alintana ang ilang mga estudyanteng nakaupo sa hindi kalayuan. Ang iba ay seryoso nagbabasa at ang iba naman ay nakikwentuhan. Hayop ka! Hayop ka! Bigla namang napalingon sa direksyon namin ng mga estudyanteng nasa di kalayuan. At dahil doon ay tila natauhan din ako nang mapansin ang kanilang nakikiisyo sa mga tingin. Sorry po. Wala po ito. Sorry po. Nang bumalik silang muli sa kanilang mga ginagawa, pasimpleng hinablot ko ang buhok ni Lito at idinikit ang kanang kamao ko sa mukha niya. Handa nang asintahin siya. Mahal mo ko? Huh? Mahal mo ko? Sige, Tol. Saktan mo na lang ako. Hindi ako lalaban. Naunawaan kita. Mas kakayanin ko pa yan kaysa sa hirap na dinaranas ng kalooban ko.
Pero sana isipin mo rin na hindi ko kasalanan kung bakit ganito ang naramdaman ko sa iyo. Kung maaari ko lamang sanang pigilan to, hindi ko sana nagawa ang bagay na yun sa'yo. Sige tol, saktan mo ako. Suntukin mo mukha ako, sige lang. Pero hindi ko itinuloy pa ang pagsuntok sa mukha niya. Pinigilan ko ang sarili ko dahil nasa loob pa kami ng campus at kung nagkataon, siguradong suspension ang aabutin ko. Galing mo namang umarte, tol. Nakuha mo na ang gusto mo at ikaw pa itong nagdadrama. Ha? Ganun lang ba yun, ha? Ganun lang yun? Sasabihin mo sa akin tol, kung anong gagawin ko para mapatawad mo ko. Kahit magpalipin ako sa'yo, gagawin ko. Mapatawad mo lang ako, sabihin mo lang. Sa pagkarinig ko sa sinabi niyang iyon, may biglang pumasok na kademonyon sa utak ko. Okay. Simula ngayon, alipin na kita. Sige tol, basta mapatawad mo lang ako, gagawin ko ang lahat. Ang mabilis din niyang sagot na tila ba may saya itong dulot sa kanya. Dahil sa nangingibabaw pa rin sa akin ang matinding galit at pag-aasam na makaganti, isang maitim na balak ang pumasok sa isip ko. Hindi pa ba dumadating ang mga magulang mo na nasa Maynila? Hindi pa tol, ang sabi matatagalan pa raw sila. Good. Mamayang gabi, doon ako matutulog sa inyo. Sige tol, sige lang. Mag-alas 9 na ng gabi nang dumating ako sa bahay ni Nalito. Pagpasok ko pa lang, naamoy ko ng niluto niyang pagkain. Mainit pa. Maayos ang pagkakahayin sa mesa. Kain na tayo tol. Hinintay talaga kita bago ako kumain. Masiglang bati naman niya sa akin, pero hindi ko nagawang ngumiti sa kanya. Ikaw na lang, busog pa ako. Tsaka may pag-uusapan pa tayo. Malamig kong sabi sa kanya. Biglang nawala naman ang sigla sa mukha niya. Sige. Susunod na ako. Wala ba mga kasambahay niyo ngayon? Wala tol. Pinag-day off ko muna sila. Magaling. Matipid kong sagot. Sabay tuloy-tuloy pag-akyat sa kwarto niya sa itaas. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Lito. Tahimik. Nararamdaman kong kabado siya. Halatang may gustong sabihin pero pinili na lang na manahimik muna. May tensyon sa paligid. Hingo rin ang tensyong mabigat sa dibdib. Yung parang sa pagitan ng galit at pagsisisi. Tol. Hindi mo kailangan magsalita. Alam mo na kung bakit ako nandito. Nagkatinginan kaming muli. Walang salita. Pero para may mga salitang gustong kumawala sa mga bibig namin. Sa bawat paghinga, nararamdaman kong bumalik sa isip ko ang lahat ng sakit, takot, at galit sa ginawa niya. At sa gitna ng katahimikan, may halong kakaibang emosyon. Galit na may halong paghahangad na maunawaan kung bakit. Lumapit ako sa kanya hanggang sa konti na lang ang distansya namin. Alam mo Lito, hindi mo alam kung gaano mo sinira ang tiwala ko sa'yo. Wala pa ring imik si Lito. Kita ko sa mga mata niya ang paghingi ng tawad. Yung uri ng paghingi ng tawad na walang salitang kailangan, kundi pagtanggap lang sa mga kasalanan niya. Unti-unti siyang tumango. Pagkatapos nun ay marahan kong inilapit ang kamay ko sa mukha niya. Hindi para saktan siya, kundi para iparamdam sa kanya ang bigat ng lahat. Hanggang sa tuluyang pumatak ang luha ko. Hindi ko alam kung dahil sa galit o dahil sa bahagi ng sarili kong gusto ko ring maniwalang may natitirang kabutihan sa kanya. Tol, patawarin mo ako. Pinagsisisihan ko ng lahat. Pero hindi ko siya sinagot. Bumuntong hininga ako at tumalikod sa kanya. Hindi pa sa ngayon. Hindi ko pa kaya Lito. Tahimik akong lumabas ng kwarto. Iniwan siya nakatulala. Nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang mukha na parang gusto niyang burahin ang lahat ng nagawa niya. Sa labas ng bahay malamig ang hangin. Ramdam ko pa rin ang panginginig ng kamay ko dahil sa kinikim-kim na sama ng loob. Kinabukasan nagkita kami sa klase. Wala pa ring imikan. Hindi ko pa rin siya kinakausap. Pareho kaming may dalang bigat sa dibdib. Pero magkaibang dahilan nun. At kahit gusto kong kalimutan, tuwing napapatingin ako sa kanya,
Paulit-ulit pa rin bumabalik sa isip ko ang gabing binago niya ang tingin ko sa salitang tiwala. Pero dahil magkaklase kami, hindi rin maiwasang magsalubong pa rin ang landas namin. Pareho kaming miyembro ng isang social club ng campus. Isang araw ay nakapag-desisyon ng club na magkaroon kami ng retreat, deepening activity, at gaganapin iyon sa isang beach resort sa isla. Mararating ito ng land trip ng 2 oras at pagkatapos ay tatawirin ng bangka ng may 2 oras din. Overnight. Kumbaga ang purpose ay para mas maging close daw ang miyembro sa isa't isa at mas lalalim ang respeto sa kapwa miyembro. Nakita kong nakatingin si Lito sa akin nang in-announce ng presidente ang objective ng activity na iyon. Hindi ko alam kung para saan ang paglingon niya ngayon sa akin. Inirapan ko lang siya. Paano ako magiging close sa'yo? Hindi ko maaaring respetuhin ang katulad mo. Ang pabulong kong pagmamaktol. Sa totoo lang, nagdadalawang isip akong sumali sa activity dahil napag-alaman kong kasama si Lito. Pero ewan ko rin ba, tila may malakas na puwersa nag-uudyok sa akin na sumali. Siyempre, isang sikat na isla ang venue. Isa itong santuary na protected ng Coast Guard at DENR. At piling-pili lamang nakakapunta roon. Piling beachgoers, educational tours, retreats, grupong may environmental at educational related na purpose. Kaya ito'y halos matatawag na Virgin Island pa rin. Natural na natural ang ambience. At isa pa, hindi ko pa rin na-experience ang sinasabi nilang deepening activity, kung ano man iyon. Magtatakip silim na nang nakarating kami sa isla. Totoo nga ang sinasabi nila tungkol sa isla na iyon. Napakaganda. Maputi ang buhangin, mapayapa ang dagat, preskong-presko ang hangin. Malawak din ang dalampasigan kung saan ay purong puti at pinong buhangin ang matatapakan. Mga 30 metro galing sa dagat ay naroon na ang ilang cottages na gawa sa kawayan at nipa. At ang isang plus factor pa sa lugar ay halos kami lang ang tao doon. Pagkakita ko sa mga tanawin ay pakiramdam ko ay nawala lahat ng stress at bigat na dinadala ng aking kalooban. May mga 30 kaming miyembro na sumama at kasama doon si Lito. Pero parang hindi kami magkakilala. Ibang miyembro ang sinamahan ko. Pagkatapos namin mag-settle down sa 3 cottages na may tigsa 10 miyembro, nag-dinner kami doon sa mismong beach. Pagkatapos ay nagpahinga ng sandali, naligo sa beach at naglaro. Dahil 3 kaming grupo, iyon na rin ang groupings namin sa competition ng iba't ibang impromptu na mga laro. May tug of war, may obstacle relay, may impromptu cheering at talent contest. At ang culmination nito ay ang search for Mr. Prince Charming and Miss Princess of the Night na ang mga judges ay kami-kami rin lang. Sobrang saya at enjoy ng lahat. Pero syempre, nandun pa rin ang pagsisimangot ko at ang pangisnab kay Lito kapag kapareho kaming kasali sa laro. Ewan ko ba, masasabing asal bata man ito, pero may matinding galit pa rin ako sa kanya, kaya nagagawa ko iyon. Pareho nga pala kaming contestant ni Lito sa search for Mr. Prince Charming of the Night. Sa pag-introduce ko pa lang ng sarili ko, binantaan ko na siya. Magandang gabi sa lahat, ako nga pala si Warren. Ako ang piliin nyo para manalo maging Prince Charming of the Night. Dahil sinisigurado kong kilala ko ang sarili ko. Sigurado ako sa sarili ko at kilalang kilala ko ang sarili ko. Sabay tingin ng patama sa kanya. Tawanan at palakpakan ng lahat. At nung ibinaba na ang hatol, ako ang nanalo at si Lito ang pangalawa lamang. Nung nilapitan niya ako at kakamayan sana, bigla ko siyang tinalikuran. Pagkatapos ng palaro, binigyan kami ng 30 minutos na break para makapagpahinga at kumain. Dahil susunod na raw ang sinasabi nilang deepening. Itutuloy. Abangan. Mixed emotion ang naramdaman ko sa activity na ito. Dahil siguro sa panlabas na niyo ko, masasabi niyong wala akong problema dahil heto, may kaya sa buhay ang mga magulang ko. At ako naman, kahit papano,
nasa top 3 palagi ang pangalan ng Dean's Lister. At kung postura naman ang pag-uusapan, nakakalamang naman siguro ako sa marami. Nung nagkolehiyo na ako, aksidenteng nabuksan ko isang araw ang drawer sa kwarto ng mga magulang ko. Nakita ko ang isang folder na mga dokumentong may nakasulat na confidential family secret. Siyempre bigla akong kinabahan na hindi ko mawari. Dali-dali kong hinugot mula sa drawer ang folder at binuklat ko ang dokumento. Nang nabasa ko ng mga ito, doon ko na-discover na nitong bago lang may isang bagay din ako na-discover sa aking sarili. Ewan ko ba pero may naramdaman ako para sa isang kaibigan. Habang sa susunod na episode, ano kayo na-discover niya sa nakita niya sa drawer ng mga magulang niya? At aaminin na kaya niya ang naramdaman niya sa harap ng maraming tao? Ang naramdaman ni Lito kay Warren sa harap ng maraming tao sa mga kasama niya sa retreat na iyon. Kaya abangan niyo po sa susunod na episode niya. So, episode 3. At sa episode 3 din po, meron po tayong special guest. Abangan niyo po kung sino siya. Basta po, mayroon po tayong makasama na special guest, special participation. Sa ngayon, hindi ko muna sasabihin. Baka kasi mapurnada. So, abangan nyo lang po sa episode 3 kung sino po yung ating special guest na makakakulab. And bago ko makalimutan, maraming salamat Sir Michael Jojas sa napakagandang kwento na ito. Maraming salamat ulit sa pagtitiwala. Paulit-ulit ako magpapasalamat sa iyo. Hindi ako magsasawang magpapasalamat sa iyo talaga. And salamat din po sa mga nag-avail ng membership para ma-experience nila yung uncut version ng mga kwento nating ina-upload na sinulat ni Sir Michael Joa. Meron po tayong folder or drive na ang kailangan lang po ay magpa-member po kayo and magbigay ng Gmail at once na makapagpa-member na po kayo, mag-PM lang po kayo sa Facebook page ko ng inyong YouTube name at ng inyong Gmail address. And special shoutout nga pala sa mga member natin, si Sir Will Mariano, Dean Uno, Russell Fabila, Miguel Abrojena, Chuchu, Toben Darren, Andrew Bituin, Honda Montero, Tats Ngo, Robert, Ramesis Lau, Designer Dalhive, George C. Pasha, Joel De La Cruz Jr., Nathan Anastasio, and Joel Magpanlag. Sa mga na-mention ko pong nagpa-membership o nag-avail ng membership, kung hindi pa po kayo nakapag-PM sa akin ng inyong Gmail address, paki-PM na lang po ako sa aking Facebook page para po ma-i-add ko na kayo sa aking drive at mabigyan ko na po kayo ng access sa mga uncut stories natin na ito. Yung uncut version po ng kwento natin na ini-upload dito, like yung roommates at itong ongoing po natin na Tol, I Love You. May mga uncut version na po ito. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing po. And i-hit nyo na rin po yung notification bell para once na mag-upload po ako, kayo pong unang manonotify o makakaalam na nag-upload po ako ng kwento o yung update po sa mga ongoing series natin. And paki-hit na rin po yung like kung nagustuhan nyo po yung kwento at paki-comment na rin po kung anong masasabi nyo sa kwento natin ngayon. And yun lamang po. Kita-kits po tayo, kita-kinig po tayo sa sunod na kwento. Bye-bye!